kanta mo. Ako na muna. Basang-basa ako sa... Basang-basa sa ulan, AGs. Wow. May isipan. Ay, na. Makumulan, guys. Martina. Ba ako, now this angel has fallen away from me, leaving in drunken misery. Orange and lemon, seven nose. Hindi niya alam dahil wala siya sa set, pero yung last scene ko, yung hawak ko yung puntod ni Baby Olan, yun yung pinapakinggan ko sa set. Limerence, limerence. Hirap naman nun, direct. Ano mo? Alayo ng kasing-kasing sa character ko, Ewan ko, love yourself? Yes. Direct, si Direct naman daw, ano daw yung OPM song Direct na pwede mong i-dedicate sa persona mo in making this beautiful film? Well, yung isa sa mga kanta talaga sa movie, yung Iisang Daan, yung 100 song. Nung binigay sa akin yun ni Tyro, yung nag-compose ng mga original songs, talagang, alam mo yun, kuhang-kuha niya yung tema ng pelikula, yung characters, di ba? Na parang yung audience, i-expect nila magiging happily ever after lang siya kung magkakatuloy yan si Fidel tsaka si Stella. But the song tells us no, hindi lang iisa yung daan. Pwede kang maging masaya sa iba pang mga path sa buhay. Yeah. Yes, beautifully complex. Ayan, maraming salamat po. Alright, another question is from, where, ang dami kamay bigla. Ayan. Ayan, sige po. Yes? What's your name? Hi po. First of all, congratulations, Sir JC, Kyle, and Bella, and Direk. Sobrang ganda ng movie. I love the Isang Daang Tulana, pero nung pinag-release yung Daang Awit, I didn't expect na mas lalo ko siyang naggandahan. And ang question ko is for Clyde, kay Kyle, and kay Direk. So first kay Direk po, sobrang ganda ng Isang Daang Tulana. So, nung gagawin ba yung Isang Daang Awit, is it intended po ba since 8 years na or parang na-plan lang na gawin siya ng sequel? And ano po yung naging process nyo sa pagsusulat nitong Isang Daang Awit? And also po yung question ko rin po kasi parang more than kasi yung katulad ng Isang Daang Tula. Tingin ko yung Isang Daang Awit is more than just a love story. Sabi nga papakita siya love story lang. Parang it's a story about self and also sa mga songwriters, aspiring songwriters. Yun po. And kay Kyle po, question ko, kaano po nagkahirapan working with Bella and JC? Sila na matagal na, nagkaroon na sila before. Ikaw yung bago nila. Thank you po and congratulations. I'm Vito po pala from Vito. Ayan. Ano yung unang question? Yung sequel. Well, the idea of having a sequel has always been there siguro as early as 2019. In fact, sa isang parang trade show ng Viva, in-announce na namin na merong Isang Daang Tula para kay Stella 2. Yun ba yung working title niya nun. Pero nagka-pandemic, mga ganung bagay, so nawala siya sa plans na gawin. And then finally, nung talagang gin-greenlight na ng mga boss namin na gawin yun na tong sequel ng Stella, doon pa lang talaga ako umupo to contemplate kung saan direksyon ko ba gustong dalhin yung pelikula. Gusto ko ba siyang maging period film ulit? Kasi yung Isang Daang Tula, period yun technically Diba? Parang year 2000s yung setting. So, I realized na mas gusto kong dalhin sila sa present time. Kaya present time yung kwento ng Stella. Tapos, ako, yung direksyon ng kwento na gusto kong gawin, parang gusto kong i-redeem si Stella kasi ang daming parang bad reputation siya dun sa first movie sa mga tao. So parang I wanted to give her a redemption arc. Tapos yung kay Fidel naman, parang ayun din, parang inisip ko rin kung well, technically kasi sa first movie, may hint na na-solve yung self-love issues niya, di ba? Ano yun? Yung sa last scene mo sa Isang Daang Tula. With si Sol something. So, kasi ganun, ang gusto ko lang talagang gawin na direction dito sa sequel is
parang bigyan ng redemption arc yung dalawa. Without resorting sa, ay, magkakatuluyan sila, gano'n. Parang, di ba meron tayong version ng script na magkakatuluyan sila? So, parang, Alternate version! Direct lalo sila hindi nakatulog. Panoorin to! Para kasi, kapag nagkatuluyan sila, parang masyadong showbiz para sa akin. Mas totoo para sa akin, mas relatable na yun, kung ano yung nakita nyo ngayon, yun yung mas pinili namin direction. And I hope ma-appreciate nyo yung nangyari sa kanila. Yeah. I wanna add to that kasi nung alala ko, we were giving comments to the script, you know, kasi may running theme, I think, ang isandaang tula at isandaang awit. Makulimlim siya. Hindi mo alam kung uulan o titigil yung ulan. So nandun lang lagi yung relationship ni Fidel at ni Stella. Makulimlim lang. So, yun yung parang, ano ko, direct, makulimlim siya. So, ayun. Yeah, congrats. Yung tanong, sobrang hirap nila katrabaho. Joke lang. They made it one of the best experiences I've ever had on set. Ba't ka nagre-react? No, sobrang na-pressure ako unang pitch sa akin ito. Pinakauna akong sinabi nung pitch sa akin ito, sabi ko, sigurado ba kayo, Direk? Kasi I didn't think I could do this kind of role. And to be with such an iconic story talaga na isang daang tula para kay Stella. And for me to join in the second part, I just wanted to make sure na mabibigyan ko sila ng justice. Makakasama ako sa love story nila nang hindi ako umeepal. Kahit umeepal talaga si Clyde. But yung pinaka nagustuhan ko sa kanila is never nila pinaramdam sa akin na baguhan lang ako sa pangalawa. Pinaramdam nila sa akin, parte ako ng pelikula. And sobrang nagpapasalamat sa dalawang katabi ko. At syempre kay Direk. Yeah, congrats. There you go. Maraming salamat. Alright, next. Hi. Hello po. Question ko lang po sa inyong tatlo. Pero kay Clyde muna. Clyde, single din ako! Joke lang. Ako rin. Hindi. Sa inyo pong tatlo, kay Fidel, kay Stella, at saka kay Clyde, ano po yung pinaka-favorite nyong scene sa isang daang awit para kay Stella? Wow! Ako muna. Sige, let's see. Galing ako sa theater, so I love my musicals. So, Yeah. favorite ko yung... Kasi sa musical, kapag sobrang nararamdaman mo, you break out into a song. And for me, that's yung scene na kinanta ko sa kanya, ikaw ay simoy sa tuktok ng mundo. Nung kinanta ko na sa kanya yun, kasi parang sobrang na yung emotions, para ako naging musical. Sabi ko, ay, eto na yun. This is my favorite scene. So, I guess, yun din yung malaking turning point ng pelikula sa transitions ng characters. And yeah. So, bago ko ginawa yun, pinag-uusapan namin ni Bella yun. Sabi ko, Caps, ito yung gagawin ko kakantayin ko sa'yo to. Kasi, actually, wala naman, nasa plano ba yun? Direct parang, i-whisper ko muna dapat. Di ba may pinadala ka sa akin na parang... Oo, may pinadala akong peg kay Direk na musical theater na nagpiano, tapos kumakanta siya, nagmonologue siya, pero kinakanta niya yung words, gano'n. Run away with me. So, yun yung gusto kong sanang lumabas dun sa eksena. Gusto ko siya parang, ito na yung intro ni Direk sa paggawa niya ng musical. And yeah, that's my favorite scene. Siguro this is me being a theater person. I super love that scene also because obviously nakakilig siya. But ang
dami kong favorite scenes dito sa movie. Kahit yung mga simpleng scenes ko with sila Nico, Aya, yung mga office scenes namin, yung scene namin sa labas ng bar na first time namin nag-meet, yung scene namin ni JC sa karaoke, super favorite ko rin. But after watching it yesterday and sa reaction sa JRU kahapon, I super love the scene with Albi Casino. Yung, paano ko explain yun? Yung nag-walk out, yung last, tapos, that one. Tapos tuloy-tuloy sa rain. So yun, I love that kasi redemption for Stella. And I remember, kasi si Direk Jason Paul, when we ask him like, Direk, anong gusto mo ma-feel namin dito, ganyan. Direk usually allows us to explore what we want to. Pero for the first time, si Direk yung lumapit sa akin, tapos kakatapos lang ng rain effect, sabi niya sa akin, oh, hinakap ka na ni Ulan. Tapos umiyak ako after. Tapos na yung eksena. Tapos na-realize ko, na-meet ko si Von sa Ulan, sa One. And I specifically asked Direk, okay lang ba kung sasabihin ko Fidel, parang naisip ko si Fidel yung nakasalubong ko. And he allowed me to say Fidel. Nag-adlib ako. And dito sa scene, right before I met up with Von, I said Fidel the same way I said it in Isang Daang Tula before I hugged him to say goodbye. So parang it's closure for Stella and also her reclaiming her power. So yeah, that's my favorite. Add ko lang kasi dun sa last na tinutukoy ni Bella, talagang callback siya dun sa first movie. Kasi diba dun sa first movie, umuulan, tapos pinayungan siya ni Von. Parang this time, parang symbolic siya na hindi na niya kailangan si Von para ma-reclaim yung power. There you go, Kyle. Ako naman, I can't say one scene in particular, pero my favorite night siguro was singles night, the first singles night. Sobrang nag-enjoy ako doon kasi also, doon ko naramdaman yung magic ni Fidel at Stella kasi doon sila nag-meet. Nung nasa set ako, nung nakita ko yung shot ni Tehanki, nung shot nila, pinapanood ko yung shot, sabi ko, nakakakilig pala to. Nung unang kita nila, to the point na ayaw kong pumasok sa eksena. Pero doon ko naramdaman yung chemistry nilang dalawa na undeniable talaga. And I enjoyed the whole process of that whole first singles night. Yun siguro. There you go. Maraming salamat. Kaya natin yung mga paborito nilang scenes. Pwede ako magtanong kay Kyle? Yes, Direk. Di ba parang nag-aral ka talagang mag-guitar for this movie? Ito mo naman sa kanila. Stress na stress po ako sa movie nito, promise. Wala po akong alam sa gitara. But challenge po sa akin, sa pitching pa lang, kailangan ko matuto mag-gitara. Finally, I found an excuse to learn guitar. And marami ako natutunan na kanta, pero isa lang yung pinapatugtog ko backstage at nabisit sila sa akin doon. Sparks by Coldplay. I heard that. Yes. Wala po akong gitara. So nung nawala na si Kyle sa set, kasi natapos na siya, nung pag-alis niya, I would play Sparks for us to cry sa scene. Nag-work naman. Nakatulong naman. Thank you. But yeah, thank you Direk for challenging me in learning how to play guitar. Mukha naman pong sanang marunong ako doon. Hindi ko pa po nakita. Pero, yeah. Yeah, mukha naman. Okay. There we go. Maraming